Paano nga ba pinapatakbo ang isang negosyo na nabubuhay sa mga patay? Ito ay ang punerarya. Narito ang report ni Julius Disamburon. Ngayong undas, iba't iba ang mga simbolo o mga figurang ating nakikita. Mga imahen na talagang magpapakita sa araw na ito, ang araw ng mga yumao nating mga kamag-anak. At isa na dyan, ang serbisyo ng punerarya. Paano ito binibigay ang serbisyo sa mga namatayan na at lalo na sa mga yumao. Mahirap nga namang mamatayan ng isang miyembro ng pamilya, kamag-anak o kaya'y kaibigan. Kadalasang nagaganap ito lalo na kung may katandaan na, may lubhang karamdaman o kaya nasangkot sa isang malagim na aksidente. Isa sa mga naiisip nating takbuhan ang serbisyo ng punerarya. Napadpad ang PTV News Team sa bahagi ng Navotas kung saan namin tinungo ang Punerarya Central, isa sa mga pinakamatagal na punerarya dito. Inihayag sa amin ng isa sa mga apo na nagpundar ng punerarya na si Padilla ang operasyon ng kanilang hanap buhay. Mula sa morgue ng isang ospital o kaya sa isang lugar kung saan namatay ang isang individual, lalo't kung may abiso na ang pamilyang namatayan na sila ang magsiserbisyo, agad nila itong dadalhin sa kanilang punerarya. Pagkatapos ay pupunta sila rito, dadalhin dito yung kanilang mahal sa buhay at ating i-embalm at sa susunod papipiliin natin sila ng casket na depende sa gusto nila. Sa oras ng pagdadalamhati ng pamilyang namatayan dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay, mas higit ani ang kailangan nila ang pakikiramay. Iba't ibang serbisyo din ang hatid nila para sa mga namatay mula sa gastusin sa lamayan hanggang sa pagpili ng gagamiting kabaong. Sa ngayon, ito muna yung ating chapel na pwedeng pagburulan. Tapos mas madalas dito kasi sa Navotas, puro sa mga kanilang family residence binuburol yung kanilang mga patay. Kung tawagin nila ang mga patay na ito ay mga pasyente. Mga pasyenteng kanilang iniimbalsamo at inaayusan upang mabigyan ng disenteng libing bago ihatid sa huling hantungan. Yun ang pagpe-preserve ng human body. Iyon ay naabutan naming may iniimbalsamo ang Punerarya Central at siya namang pagdating ng tatlo nilang karo galing sa tatlong magkakasunod na libing. Samantala, ipinaliwanag pa nila na kasama din naman sa kanilang serbisyo ang paggamit ng kanilang chapel para pagburulan. Marami tayong pwedeng pagpilian na casket. Siguro kung ano na lang yung mag-fit sa budget natin, yun na lang yung piliin para magkatulungan na lang yung mga may-ari ng punerarya at yung mga namatayan. At kapag sumapit na ang araw ng paglilibing, nakikisimpatsya din naman ang kanilang pamunuan sa sakit at lungkot na mawalan ng mahal sa buhay. Para sa Halloween special ng Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon. Sinasabing mahirap at mahal ang mamatay. Bukod sa dalamhating hatid nito sa mga kamag-anak, hindi rin biro ang presyo ng mga ataul at serbisyo ng punerarya. Narito ang report. Sinasabi na lahat ng tao ay may hangganan. Lahat tayo ay may patutunguhan. Marami sa atin ang kinatatakutan ng huling araw ng kanilang buhay at mapunta sa huling hantungan. Undas man o hindi, tiyak na pumapatok ang mga punerarya sa bansa. Maging ang pagbili ng mga memorial packages. Nasa magkano na ba ito ngayon? Mga nasa less than 10,000. Kasama na yung package ng pag-pick up sa bahay or sa hospital, embalming, permits, tsaka yung wake at ang paglilibing. Kasama na rin po. So, ito po ba igawa po saan? Sa wood and locally made. Marami ring manufacturer dito sa atin. Like sa Pampanga or sa Quezon City, meron din. Ayon pa kay Sir Jess, ang mga taol na ito ay yari sa kahoy at gawang Pinoy. Kung nandito sa aking likuran po, nasa magkano po? Yan naman yung parang average na package din na less than 20,000. Includes the
embalming, permits, yun din, the usual thing. Tapos, Hanggang mailibing, kasama na doon. tapos ito po ay gawa sa wood din. Sa wood din, oo, wood din. So talaga particularly, ito yung mga ataol na gawa sa kahoy na. Oo, yun. So ito po, kasama na rin yung mga equipments natin ngayon. Oo, kasama na yan. Kakapay natin. Ito yung may foam po siya sa loob, di ba? Tapos ito po yung salamin. Salamin siya. Kahihigan ng ating mahal sa buhay na yumao. Talagang malambot naman siya kung tutuusin. And caution with mitela na rin po anong nakasama na sa loob. Yan. Nasaksihan din ng aming news team na naandito pa ang pinakamatagal at pinakalumang ataol na niyari pa panahon pa ng kanilang ama. Narito naman ang mga paalala ng kanilang pamunuan para sa mga nais kumuha ng memorial package o kaya may walk-in emergency cases. Marami namang choices, so siguro kung depende na lang sa budget para hindi naman din magkaroon ng problema pagdating sa huli. So alam naman nila kung ano yung capacity, di ba? Hindi naman yung funeral parlor na magde-decide, yung relative noong namatayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius de Samporon.